Ang liliw ang trumpeta. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kasama ng ating mga pansariling kahilingan sa loob ng banal na misa, pinagdadasal din natin si Baby Jacob Alfredo III, Miss Calado Lopez, who will have pelvic procedure tomorrow at around 8 a.m. And pinagdadasal din natin ang kaluluwa ni Elizabeth Torres at sa ating kanya-kanyang mga kahilingan sa loob ng Santa Misa ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama at Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Mga kapatid, sa paghahanda para sa pagdiriwang ng misteryo ng pag-ibig ni Kristo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at humingi sa Kanyang ng kapatawaran at lakas. Ikaw ang may gawa ng bago at walang hanggang tipan, Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang binhing namatay at nagbunga ng buhay ng walang hanggan para sa makasalanang sangkatauhan, Kristo, kaawaan mo kami. Inilalapit mo sa iyo ang lahat ng tao sa pamagitan ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay, Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo ng ating mga kasalanan at matubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Pagbasa mula sa paghahayag mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga pinuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating sagot. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso'y loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso'y loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin ang espiritu mo ang paghahariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso'y loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo'y lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso'y loobin. Pagpapahayag mula sa sulat ng mga Hebreyo. Mga kapatid, nung si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan niyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa mapagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat na sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ng ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba, lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalawa'y lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapan ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan." Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at sinabi nila, "Kumukulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanyang isang anghel. Sinabi ni Jesus, Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y may taas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. At welcome sa ating pagtitipon sa mga bagong dating. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo na po ng panahon ng Kwaresma. At kung susuriin natin ang mga pangyayari dito sa mundong ibabaw, kung titingnan natin, most of the troubles in the world are caused by people who would rather run away from their problems, from their difficulties, and then from sufferings. Bakit nangyayari ang mga problema, karamihan ng problema dito sa mundong ito? Dahil karamihan sa atin, we would choose to run away from our problems, from our sufferings. Gaya, kung titingnan natin, minsan, bakit ang isang bata nagiging drug addict? Dahil gusto niyang takasan ang isang realidad. Minsan ang isang bata gusto niyang nalululong sa isang bisyo dahil gusto niyang iwasan ang isang bagay na akala niya ang pagiging drug addict dahil sa bisyo ang magiging solusyon sa isang problema. Bakit maraming naghihiwalay ng mga mag-asawa? Bakit maraming namamatay ng mga bata sa sinapupunan ng ina? Bakit maraming mga bisyo?
It is because they want to run away from problems and difficulties in life. No? Naalala ko nabasa ko yung reflection ni Father Mike, yung story na binigay niya sa atin ngayon. I don't know kung nagbasa kayo, Sabi na, ang story na magandang, I think it can relate with this story, why people ran away. Sabi niya, there was a priest walking around dyan sa sa kanyang parokya. And then, sa paglalakad niya, nakita niya isang bata na maliit na pilit na pinipindot ang doorbell na isang bahay. Dahil maliit siya, hindi niya makaya yung pindutin. Kaya out of awa ng pari, pinunta niya ang bata and then tinulungan niya. At pinindot yung doorbell ng matagal at malakas. And then afterwards, sabi ng pare, ano na ngayon, boy? Pinindot na natin. What's next? Sabi naman ng bata, tumawa ng pilyong tawa sa pare. Now, it's time to run. Hindi pala bahay ng bata yan. Kalukuhan lang. So, people, that's actually the reason why people would run away because they would not like to face their problems. Bakit yan ang mga trouble sa ating buhay? Kung titingnan natin mga kapatid, dito sa bundong ibabay, we see much sufferings. Ang daming mga paghihirap. Para sa atin, it is understandable na makikita natin yung mga taong naghihirap dahil yung mga taong makasalanan. But, kung titingnan natin, nasa sa kabilang buhay, o sa kabilang face ng isang coin, na kung sino pa ang mga inosente at mga bata, yan pa ang naghihirap. Mga kapatid, that's why we are tempted, We are tempted to complain to God. Why do good and innocent people suffer? Kung ating Panginoon ay full of mercy, why does He allow people to suffer? Kung all-powerful siya, makapangyarihan sa lahat, bakit hindi niya i-stop itong sufferings? Mga kapatid, the answer of this question sa mga tanong na itong na minsan mahirap natin maintindihan. Ang tanong ay nasa ating dito sa krus na ito na tinago natin ngayon, dahil panahon pa ng Lent. Nasa krus. Why? The image of Jesus nailed to the cross. Kung isipin natin, ang ating Jesus, ang Diyos na nagpakatao, ibig sabihin, Diyos yan na nandyan sa cross na ipinako natin. Na siya, na isang Diyos na ipinako, hindi nagkaroon o He never learned to complain or He never complained. And then He did not succumb to the temptation na gamitin ang kanyang kapangyarihan na hindi na maging pwede naman tayo siguro niyang iligtas na hindi sa pamamagitan ng krus. Isang click lamang ng iyang kamay, na kanyang kamay, pwede na tayong maligtas. Pero ginamit niya ang krus. Pinapakita sa atin mga kapatid na the image of Jesus on the cross tells us one very important truth. That God has no intention to take away sufferings from us. Because suffering is always part and parcel of human existence. Sabi pa nga ng ating Panginoon, doon sa ating pagbasa ng ating Ebanghelyo, sinasabi niya, kung ang isang butil ng trigo ay hindi mamatay, mananatili itong trigo. Makananatili itong butil. Pero kung ito ay mamamatay, ito ay tutubo at magkakaroon ng maraming bunga. Ito ang ginawa
ng ating Panginoong Hesukristo. Inaalay niya ang kanyang sarili para sa sanlibutan, para sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, tayong mga sumusunod sa ating Panginoon, tayong mga tinatawag ng mga Kristiyano, we are also invited to be like Jesus. Especially this moment of Lent, this time of Lent, we are invited to die to ourselves. Namamatay tayo sa ating mga tinatawag nating comfort zones na iniimbitahan tayo na mamatay tayo o we learn to say no to our pleasurable vices, saying no to our comfortable and pampered life, and saying no to our selfish search for worldly gain and success. Mga kapatid, this is very painful para sa iba lahat sa atin. Pero let us remember that by doing this, sa pamamagitan ng pagkakamatay ng ating sarili sa ating mga pansariling caprices and whims, remember that we are also accompanying our Lord in saving the world so that others may live. Kaya mga kapatid, sabi pa nga ni Saint Francis of Assisi, it is in dying that we are born to eternal life. It is in it is in giving that we receive. Kaya sa nalalapit dito sa panahon, dito sa remaining days of Lent na ito, next week, we will start the Holy Week. Sa coming next Sunday will already be the Palm Sunday. Let us seriously do some acts of self-denial. In fact, the Church is inviting us to do some fasting, abstinence, almsgiving, sacrifices, and acts of penance. And by doing so, my dear brothers and sisters, sumasama tayo sa ating Panginoon sa kanyang pagkamatay. Kaya, ibig sabihin, kung sumama tayo sa ating Panginoon sa kanyang pagkamatay, sasama din tayo sa kanyang muling pagkabuhay para sa kaligtasan ng sanlibutan, sa kaligtasan nating lahat. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating pagdasal ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos abang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagpakatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaaw sa kinaroonan ng mayumao, nang may 3 araw na buhay na mangguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa mga. Doon nagmumulang paparito at hukom sa mga nabuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa pamamagitan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Natitipon dito upang ipagdiwang ang pag-ibig ni Kristo sa ating lahat hanggang kamatayan. Tayo ngayon mananalangin sa Kanya para sa mga kailangan at kahilingan ng sangkatauhan. Ating kong tugon, Panginoong Jesus, dingin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kasapi ng simbahan sa buong daigdig, nawa sila'y maging kapani-paniwalang saksi sa pag-ibig ng Ama para sa bawat tao, manalangin tayo. Para sa Santo Papa, aming obispo at mga kura paroko,
Nawa buong giting nila silang magtiyaga sa kanilang paglilingkod sa harap man ng mga kabiguan at iba't ibang kahirapan. Manalangin tayo. Para sa lahat ng nagtitiis ng pahirap alang-alang sa kaharian, nawa manatili silang tapat sa kanilang kapangakuan sa katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Para sa mga social worker at lahat ng mga nasa pambayang paglilingkod, nawa tulungan sila ng pamayanan sa kanilang pagsisikap alang-alang sa ikabubuti ng lipunan. Manalangin tayo. Para sa mga pinanghihinaan ng loob o nagdadalamhati, nawa maipakisama nila ang kanilang tiisin sa mga hirap at sakit ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Tahimik nating idulog ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pinagtibay mo ang bagong tipan sa pamamagitan ng iyong pagkamatay sa krus. Bigyan mo kami ng kinakailangan naming lakas at pananampalataya upang malampasan namin ang lahat ng pagsubok ng kasama mo hanggang sa huling saglit ng aming buhay, ikaw na nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen.
May pagkaloob, mamahaling hiya, sabihin ko, ang daming dalangin, mag-isip ng gabi, ang daming alay ko, ay kalugin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa, Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Itong pangyayan sa kamay sa kapurihan at karangalan ng ating sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa pinagdidiriwang na paghahaing ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Nasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na tayo pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming may tumpak ang kinamisahasnang pagsalungat sa pananagutang iyong inatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalugdan at ang aming pagpapakabuti namin iyong ikinarangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lupa ng kalwahan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Tama ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din namang nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis ng kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay sa iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Timoteo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging dapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose, kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya at ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin mo dito sa lupa. Paranan sa langit, bigyan sa pahintulot sa puso at bigyan kami sa ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niyas, kaanib na nanamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, magsikiyuko at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Panginoon, iligtas mo lagi ang iyong bayan sa lahat ng masama at tulutang paglingkuran kanila ng buong puso. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.
Amen.